Dominant protector. Credit to the author. 1701-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bilang tagapagmana ng pamilya York, si Daryl ay nagkaroon ng pakiramdam ng higit na kahusayan sa simula. Nakita na niya ang lahat ng uri ng mga batang babae na itinapon ang kanilang mga sarili sa kanya, ngunit wala ni isa sa kanila ang kasing lamig ng Amara. Hindi siya naniniwala na hindi niya kakayanin ang Amara. Bumalik lamang si Daryl sa sala pagkatapos ipadala ang mag-asawang Kang sa pasukan ni York. Umalis na sila? Tanong ni Sissy Leon. Oo, wala na sila. Hiniling ko kay Halden ni York na ayusin ang isang tao na sumunod sa kanila at tingnan kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan nitong 2 araw. Sabi ni Daryl. Tumango si Sissy Leon. Nangako siyang i-upgrade ang bahay ni Kang sa isang noble house, ngunit hindi pa rin siya lubos na komportable sa kanila. Inutusan niya si Daryl na magpadala ng mga tao upang sundan ang miracle doctor na sina Kang at Guillermo upang makita kung sila ay nasa anumang paraan. Pagkaalis ng bahay ni York, si Miracle Dr. Kang ay bumaling kay Guillermo na naiinip na, Guillermo, kailangan mong tawagan si Harry at sabihin sa kanya na kunin ang recipe sa medical company ni Miracle Dr. Larkin sa lalong madaling panahon. Ano man ang mangyari, kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon, wala na tayong maraming oras. Bagamat naging maayos ang pag-upgrade sa pagkakataong ito, hindi hahayaan ng bahay ni York na sakupin ang isang mahinang bahay. Oo, Ama, tatawagan ko si Harry ngayon din. Si Guillermo ay hindi masyadong maganda ang pakiramdam, ang himalang doktor na si Kang ay tila may malaking pag-asa kay Harry sa mga araw na ito. Kung talagang nakuha ni Harry ang recipe, tiyak na siya na ang susunod na head of house Kang, at ang kanyang anak na si Polong ay nasa panganib. Ngunit walang pagpipilian, si Guillermo ang maging isang noble house ay mas mahusay pa rin kaysa sa kasalukuyang bahay Kang. Kahit na si Polong ay hindi maaaring maging pinuno, ang kanyang posisyon ay magiging mas mahusay pa rin kaysa ngayon. Ito ang pakinabang ng pagiging isang noble house. Ang miracle doctor na sina Kang at Guillermo ay hindi mga practitioner, kaya bawat salita ng kanilang pag-uusap ay narinig ng mga taong pinadala ni Halden ni York. Kahit na ang mga pangunahing miyembro ng House York ay sina Sissy Leon at Daryl, pati na rin ang kalahating patay na si Kev E. York, mayroon pa ring ilang mga disipulo. Hindi sila malakas, ngunit sapat na sila para magpadala ng mga tao na sumunod sa bahay Kang. Kasabay nito, umabot sa tenga ni Sissy Leon ang pag-uusap ng mga Kang. Mukhang sinusunod nila ang recipe. Pero kahit na ano, sabi ni Sissy Leon, hanggat makukuha nila ang recipe, wala sa aming negosyo kung saan nila ito kinukuha. Pare. Tungkol sa house song na Amara. Ayaw sumuko ni Daryl. Na-pressure ko na ang matandang geezer na yan, sasabihin ko ulit to sa Noble House meeting. Kung hindi niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya, tatanggalin siya sa trabaho. Nagalit si Sissy Leon sa pagbanggit kay Xander, pumayag siya, at ngayon ay nagkaproblema ang kanyang apo. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng mukha. Maraming salamat, Ama. Tuwang-tuwa si Daryl. Ang pagpupulong ng marangal na kapulungan, bagamat may iilan na natuwa at may iilan na nalulungkot, nagsimula pa rin ayon sa napagkasundoan. Ang pagpupulong ng Noble House ay hindi isang malaking kaganapan, mayroon lamang 9 na patriarch na nagdadala ng kanilang mga batang henerasyon sa meeting room. Siyempre, maliban sa 9 na marangal na bahay na ito, naroon din ang pagdaragdag ng bahay Kang. Maliban sa pagkagulat, wala nang masabi. Gayunpaman, nang makita ito ng Colton at ng mga Song Elder, tumibok ang kanilang puso. Ang kahulugan sa likod nito ay halatang bahay na ang paglahok ni Kang sa Noble House meeting ay nangangahulugan na ang bahay ni Kang ay nagkaroon ng pagkakataon na maging Noble House. Kung ang bilang ng mga marangal na bahay ay dumami ng isa, ayos pa rin. Ngunit kung hindi ito nagbago, kung gayon ang isang maharlikang bahay ay nakatakdang maalis. Gayunpaman, ayon sa kasunduan sa pagitan ng mga marangal na bahay, upang matiyak ang kalidad ng mga marangal na bahay, ang kalidad ay mas mahusay kaysa sa dami. Dahil dito, ang mga hindi kwalipikado ay tiyak na aalisin sa listahan ng mga Noble House. Nakaupo sa yulo na ng mesa si Sissy Leon, at sa likod niya ay si Daryl.
Bilang pinuno ng Noble House Meeting, natural lang para sa bahay na si York na maupo sa pinuno ng mesa. Ang nakababatang henerasyon ay narito lamang upang makakuha ng ilang karanasan, at natural na hindi uupo. Pangalawa, nandoon ang matandang lalaki ng pamilya Lane, si Edmund, ang matandang lalaki ng pamilya Wu, si Jerry, ang matandang lalaki ng pamilya Yang, Dorian, ang matandang lalaki ng pamilyang Song, si Xander, ang matandang lalaki ng pamilyang Sullivan, ang matandang lalaki ng pamilyang Colton, si Kitten, ang ulo ng isang pamilyang Mungyo, at ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Turner, si Jimmy. Nakatayo sa likuran niya ang kanyang kapatid na si Benny. Hindi nila isinama sina Winston at Walter. Ang dalawa pang namumukod tangi ay si Miracle Dr. Kang at Guillermo mula sa bahay na si Kang. Nasa dulo sila ng linya, ngunit malamang na mababago ang rankang pagkatapos ng pulong. Narito ang lahat, at lahat tayo ay matandang kakilala, kaya hindi ko nasasabihin. Tahimik na kilos si Sisi Leon at dahan-daang nagsalita. Ang pulong ng maharlikang bahay ay naging panuntunan sa loob ng maraming taon, at alam ng lahat na ang unang round ay ang muling pagraranggo. Superior at mas mababa, ito ay isang tuntunin na hindi kailanman nagbago mula noong sinaunang panahon, at ang pamantayan ng pagtatasa para sa katayuan ng isang marangal na pamilya ay batay sa yaman ng marangal na pamilya, ang lakas ng magsasaka, pati na rin ang background at suporta ng pamilya. Alam ng lahat ang tungkol sa panuntunang ito, ngunit ito lamang ang 4 na pinakamalakas na bahay at ang 5 medyo mahinang bahay. Kahit na ang tinatawag na 4 na malaki at 5 maliliit na bahay ay walang tiyak na ranggo. Siyempre, si House York ang pinakamalakas, pero sila pa rin ang pinuno. Ang unang segment na ito ay sapat na para malungkot ang matandang si Colton. Ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng malaking kalamangan sa Noble House Meeting, at ngayon si Julian ay isang mystic early phase. Sa pag-aayos ng kasal na iyon, dapat nilang masigurado ang kanilang pwesto bilang isa sa 4 na malalaking bahay na marangal. Gayunpaman, dahil sa pakikialam ni Julian, siya ay baldado. Tapos na ang bahay Colton sa pagkakataong ito. Malamang na wala na silang puwang sa 5 maliliit na maharlikang bahay. Ang ikalawang segment ay upang alisin ang lahat ng sama ng loob. Kung mayroong anumang mga salungatan sa pagitan mo, maaari kang magsalita. Ako at ang iba ay tutulong na mamagitan. Kung hindi natin kaya, pagkatapos ay magagamit na lamang natin ang mga lumang tuntunin at lutisin ito ng may puwersa. Siyempre, kung isusuko mo ang karapatang ituloy ang usapin, hindi mo magagamit ang mga nakaraang sama ng loob para pag-usapan ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Ito ang alituntunin ng bawat isa na ang bawat isa ay mamuhay ng mas marangal at may layunin ng pamilya. Mas maraming oras para linangin, natatakot ako na walang gustong mag-aksaya ng kanilang lakas at oras sa sama ng loob. Nagpatuloy si Sisi Leon, ngunit habang nagsasalita siya, sinulyapan niya si Kuya Colton. 1702. Tumango ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Sisi Leon. Tanging ang mga matatandang Colton, Kitten at mga matatanda ng Song, Xander Song ang nalungkot. Parang sasalakayin sila ni House York. Para naman sa ibang pamilya, wala masyadong sama ng loob. Kilalang pamilya ang lahat, at madalas silang magkita. Bibigyan din nila ng mukha ang isa't isa. Isa pa, nagkaroon din ng marriage alliances sa pamilya, kaya walang malaking conflict. Kaya sa oras na ito, lahat sila ay nagpakita ng isang inosente at mabait na ekspresyon. Tanging isang Jerwin lamang ang nakatayo sa likuran ng kanyang ama na isang Mungyo, na kinukusot ang kanyang mga mata sa lahat na parang isang lobo na naghahanap ng kanyang biktima. Ang kabuuang lakas ng isang pamilya ay hindi mahina. Bagamat wala silang mga cultivator, mayroon silang malakas na mapagkukunang pinansyal at suporta ng apoy na Wolfgang. Walang alinlangan na mapapanatili nila ang kanilang posisyon bilang isa sa 5 maliliit na pamilya. Gayunpaman, ang isang Jerwin ay tila walang pakialam sa lahat ng ito. Sa kanyang mga mata, ang mga marangal na bahay na ito ang kanyang pakay. Lahat sila ay matabang tupa na naghihintay na katayin. Naabot na ng ambisyon ni Jerwin ang rurok nito. Sa suporta ng propesor, wala na siyang pakialam sa mga normal na bahay na marangal. Siyempre, kahit ang bahay ni York ay hindi alam na ang mga firewolves ay panakip lamang, may malaking backer sila sa likod.
Bagamat narito ang propesor upang tulungan si Jerwin na kumita ng pera, sa totoo lang, ang ilan sa kanyang mga resulta ng pananaliksik ay para sa tagapagtaguyod. Ang tagapagtaguyod ay hindi talaga nagmamalasakit sa pera, at iniwan ito para sa mga firewolves na bumuo ng kanilang sariling mga puwersa. Si Jerwinan mismo ay hindi masyadong sigurado sa mga bagay na ito, ngunit alam niya na kapag ang propesor ay nakagawa na ng gamot na makapagpapanatili ng mystic class sa mahabang panahon, maaari na siyang lumipat sa mga marangal na bahay. Sayang nga lang at hindi niya nainom ang gamot sa sarili niya. Kung hindi, maaari siyang magkaroon ng lasa ng pagiging eksperto. Ang ikatlong round ay ang sparring sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon, at naghanda kami ng ilang mga table tasks para sa nanalo. Ito ay isang maliit na chi gathering pill mula sa Hidden House York. Sigurado akong narinig na ninyo ito noon pa. Ito ay isang mahusay na tableta para sa pagpapalakas ng lakas. Sabi ni Sisi Leon. Nang marinig na ang premyo ay isang maliit na chi gathering pill, ang mga mukha ng lahat ay puno ng inggit at kasakiman. Gayunpaman, alam nilang lahat na sa mga nakababatang henerasyon, si Daryl ng bahay na si York ang pinakamalakas, walang sino man ang makakalaban sa kanya. Kaya, ang premyong ito ay hindi lamang isang premyo, ito ay mas katulad ng pagpapakitang gilas ni House York. Pagkatapos ng lahat, si Daryl ay tiyak na mananalo sa kompetisyon, at ang tableta ay magiging kanya. Matapos ang pagkabigla at inggit ay tumahimik ang lahat. Hindi na nila kailangang masyadong isipin ang mga bagay na hindi naman sa kanila. Ang mga bagay sa bahay ni York ay hindi ganoon kadaling makuha. Dahil walang sino man ang nag-aalinlangan, sisimulan na natin ang unang segment. Ang bawat pamilya ay mag-uulat ng kanilang kita mula noong nakaraang taon, pati na rin ang antas ng lakas ng magsasaka, at kung mayroon silang anumang background o suporta. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa bahay York. Ang mga kita lamang mula sa auction lamang ay sapat na upang masakop ang mga kita ng ilang iba pang mga bahay. Ang lakas din natin, walang sinasabi. Ako ay Mystic Late Face Pick, at si Daryl ay Mystic Mid Face. At ang aming bahay York's backing ay ang Hidden House York. Sinabi ni Sisi Leon na hindi na niya kailangang sabihin pa, ngunit nagbigay siya ng detalyadong pagpapakita ng lakas ng bahay ni York. Sa katunayan, ang lakas ng bahay York ay ang pinakamalakas sa lahat ng mga bahay. Hindi gaanong kumikita ang House Turner noong nakaraang taon, ngunit nagkaroon kami ng ilang malalaking deal kamakailan. Sa tingin ko, kikita tayo ng bilyon sa susunod na taon, syempre, kasama ang mga fixed asset. Wala kaming practitioner sa ngayon, pero sabi ng aming nakatagong bahay na Pitts, gagabayan nila ang aking anak at pamangkin sa kanilang pagsasanay. Pagmamalaki ni Jimmy. Dahil sa sitwasyon ni House Turner, napabuntong hininga ang lahat sa paghanga. Isang bahay na hindi man lang tinanggap ng mabuti sa auction, biglang sumikat. Tila iba ang pagkakaroon ng suporta ng isang nakatagong bahay. Naniniwala siya na ang bahay ni Turner at ang bahay ni York ay malapit ng magkapantay. Maliban sa bahay ni York, ang may pinakamalaking background ay ang bahay ni Turner, kaya normal lang na sila ang unang magsalita. Siyempre, hindi rin mahina ang Firewolfgang sa likod ng isang pamilya, ngunit si Mengyo ay isang mababang loob na tao, lalo na noong siya at ang Firewolfgang ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Pinakamabuting huwag masyadong magsalita. Ang fixed asset ng aming pamilya Lane ay tumaas ng humigit kumulang 3 bilyon noong nakaraang taon. Para sa mga magsasaka, wala pa kami. Sabi ni Edmund. Sa lakas ng bahay ni Lane, kaya nilang panatilihin ang kanilang posisyon, ngunit tiyak na magiging isa sila sa 5 maliliit na bahay na marangal. Ako ay isang Mystic Mid-Face Master. Hindi ganoon kalaki ang negosyo ni House Wu, ngunit nadagdagan pa rin namin ang aming mga ari-arian ng ilang bilyon. Nalungkot din si Jerry kung ayos lang si Chester, siguradong pangalawa lang ang bahay ni Wu sa bahay ni Turner, ngunit mahirap sabihin kung makapasok pa sila sa hanay ng 4 na marangal na bahay. Ang posisyon ni House York bilang isa sa 4 na dakilang bahay ay naitakda na sa bato, at ang bahay na Turner ay may intensyon na umakyat sa tuktok, kaya tiyak na isa sila sa 4 na malalaking bahay. Tulad ng para sa araw ng bahay, bagaman sila ay isang support healer, ang kanilang posisyon ay espesyal. Hanggat nabubuhay pa ang matandang si Sullivan, ang House Sullivan ay tiyak na isa sa 4 na malalaking pamilya. Hindi inakala ni Jerry na siya ang mananalo sa huling pwesto, dahil hindi rin mahina ang isang pamilya.
Hindi lamang sila nagkaroon ng suporta ng Firewolf Gang, ngunit napakayaman din nila. Ang isang pamilya ay walang gaanong pera noon, ngunit sa suporta ng Firewolf Gang, sila ay naging pinuno ng 5 maliliit na maharlikang bahay. Ngayon, maaaring kabilang sila sa 4 na malalaking bahay na marangal. Siyempre, kahit na ang isang pamilya ay sumuko sa posisyon, kung ang House Song ay sumang-ayon sa kasal sa bahay ni York, kung gayon ang bahay York ay tiyak na magbibigay sa kanila ng pwesto sa 4 na marangal na bahay. Sa ganoong paraan, walang pag-asa ang bahay ni Wo. Kailangang malaman ng isa na kahit na ang 4 na malaki at 5 maliliit na bahay na marangal ay pawang mga marangal na bahay, ang kanilang antas ay mas mababa. Siguradong hindi na magiging maluwalhati ang House Wu tulad ng dati. Pagkatapos nito, iniulat ng iba pang marangal na bahay ang kanilang mga pamilya na lakas din. Nang turn na ni Lolo Colton, inisip ni Kitten Colton ang kanyang nasugatang apo, si Julian, at naramdaman niya na parang may kutsilyong pinipilipit sa kanyang puso. Napabuntong hininga na lang siya, walang mga ari-arian si House Colton, at si Julian ay isang maagang yugto ng Mystic Class noon, ngunit siya ay isang Mystic Class na lumpo noon. Ang mayroon lang siya ngayon ay isang sinaunang sekta upang suportahan siya. Sinaunang sekta. Aling sinaunang sekta? Nagsalita muna si Miracle Doctor Kang bago si Sicilion at ang iba pa. 1703. Kumunat ang noo ni Kitten. Alam niyang hindi maganda ang bahay ni Kang. Parang naplano na nila ito ng maaga. Ang pakikipag-ugnayan sa sinaunang sekta ay isang pangunahing lihim. Kung saang sekta iyon, hindi basta-basta pwedeng ibunyag ito ni Kitten. At saka, hindi siya pinayagan ng sinaunang sekta na sabihin ito noon. At saka, napakatagal na, at walang balita. Malamang tapos na ang usaping ito. Hindi inaasahan ni Kitten na magiging bargaining chip ito para sa pamilya Colton. Nawala na siya ng pag-asa bago pumunta rito, kaya hindi na siya nagulat. Tumingin siya kay Miracle Doctor Kang at sinabing, maaari kang magpanggap na wala ka. Ang pamilya Colton ay kasalukuyang walang pera, walang background, at walang cultivator. Head of House York, paano naging noble house ang isang bahay na ganito? Hindi ba medyo kakaiba ito? Nagulat na tanong ni Miracle Doctor Kang. Sa ngayon, kinukwenta pa lang natin ang lakas ng bawat pamilya. Yung ibang usapin, mamaya na natin pag-usapan. Sicilion nodded, but everyone knew what he meant. Next, it's time for everyone to settle their grudges. May hinanakit ka ba? Can you mention it? Anong mga sama ng loob ang mayroon ng mga taong ito? Bilang resulta, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Kuya Colton at Kitten pagkatapos itanong ni Sicilion ang tanong na ito. Ang nangyari sa mga araw na ito ay hindi lihim, alam ng lahat kung ano ang nangyari sa pagitan ng bahay York at bahay Colton. Sa katunayan, si House Colton ang biktima, ngunit wala silang pagpipilian kung sino ang mas malakas ay nasa tama. Halatang binubuli ni House York si Colton, at wala silang magagawa dito. Dahil walang magsasabi ng kahit ano, pagkatapos ay magsimula tayo sa bahay York. Lumingon si Sicilion kay Kitten at sinabing, matandang Colton, ang iyong Julian ay nakikialam sa relasyon ng aking anak sa kanyang kasintahan ng walang dahilan. Anong nangyayari? Kung gusto mong hatulan ng isang tao, hindi ka maaaring tumanggi. Nagpasya si Kitten na ilabas lahat. Walang pagkakataon na makabalik sa pagkakataong ito, ngunit bago siya umalis sa pulong ng marangal na kapulungan, kailangan niyang linawin ang mga bagay, tama. Siya ay mahina, at ang pamilya Colton ay walang pera, walang magsasaka, at walang suporta. Maaari nilang isuko ang kanilang reputasyon bilang isang aristokratikong pamilya, ngunit hindi sila makakaranas ng kawalan ng katarungan. Sa makatuwid, kinailangan ni Kitten na linawin ang mga bagay-bagay, hindi ba kasintahan ng anak mo si Amara, di ba? Hindi pa inamin iyon ni Amara. Paano iyon nakikialam? Tsaka inosente ang apo ko at Amara, walang namamagitan sa kanila, at sinaktan ng anak mo ang apo ko ng walang dahilan. Hindi mo ba kami mabibigyan ng paliwanag para dito, pinuno ng bahay York? Give you an explanation. Old thing? Now may ka na ba? Nagsalita na si Miracle Doctor Kang bago pa man magawa ni Sicilion. Tinuro niya si Kitten.
Kahit ako, na hindi taga Noble House, narinig ko ang tungkol kay Daryl at ang kasal ni Amara, lalo na ang Noble House mo. Nauutot ka ba? Ang mga salita ni Miracle Dr. Kang ay nagpasikat sa mga ugat ni Kitten na si Kang at si Cecilion ay halatang naririto para guluhin siya. Chen Clan Head, how do you explain this? Let's just be honest, totoo naman na ang hulyan mo ang nanggulo, tapos ngayon may gap sa pagitan ng anak ko at ng house song na Amara. You have to give us an explanation for this, right? Naisip ni Cecilion na ang Miracle Doctor na si Kang ay hindi naman masama. Alam niya kung paano makipaglaro sa kanya, at nagawa niyang paikutin ang bahay ni Colton. Bibigyan kita ng paliwanag. Naikuyom ni Kitten ang kanyang kamao at tinitigan si Cecilion, puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Siya ang biktima, ngunit parang si House York ang nagdusa. Ano, ayaw sumunod ng matandang Colton sa mga tuntunin ng maharlikang bahay? Mahinang tanong ni Cecilion. Head of House Colton, para maibalik ang mukha ko, handa akong hamanin ang bahay mo hulyan ni Colton. Siyempre, kahit sino sa bahay ni Colton ay kayang lumaban sa pwesto niya, kahit ikaw, Kuya Colton. Hindi ko sasabihing binyo-bully mo ang kabataan. Hahaha. Nakangiting sumunod si Daryl. Ang puso ni Kitten ay napuno ng kahihiyan habang siya ay tumayo at tumingin kina Cecilion at Daryl na may dagwang mga mata. House York, huwag kang masyadong lumayo. Hindi ba't medyo masyado nang naging biktima? Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang iyong layunin? Matandang Colton, ano ang ibig mong sabihin dito? Lahat ay ginagawa ayon sa mga tuntunin ng marangal na bahay. Kung sa tingin mo ay binyo-bully ka ni House York, maaari mo kaming hamanin. Maaari mo akong hamanin o si Daryl, mahinang sabi ni Cecilion. Kayo. Napahawak si Kitten sa kanyang dibdib sa galit at halos samuka ng dugo. Walang practitioner si House Colton, kaya paano nila lalabanan ang isang practitioner mula sa bahay York? Para hamanin sila, hindi ba't walang pinagkaiba sa mamatay? Si Kitten ay inihanda na maalis sa listahan ng mga marangal na bahay, ngunit hindi siya manatiling kalmado matapos mapahiya ng bahay na si York. Sobra si House York, umaarte na parang sila ang biktima. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Gusto mo lang akong umalis sa hanay ng mga maharlikang pamilya, di ba? Aalis na lang ako, wala na kayong masyadong sasabihin. This was supposed to be a meeting of 9 noble houses, but now there's House Kang here. Cecilion, do you think I don't tell me all that you're planning? Oras, aalisin ko ang aking sarili mula sa hanay ng mga marangal na pamilya, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Mapait na tumawa si Kitten habang inilibot ang tingin sa kwarto, ngunit walang nagsalita para sa kanya. Alam nilang lahat na binabaluktot ng bahay ni York ang katotohanan, ngunit sino ang maglalakas loob na magsalita para sa bahay ni Colton? Sa wakas ay dama po ang mga mata ni Kitten sa matandang lalaki ng House Song, Xander. Ano man ang mangyari, nasugatan si Julian dahil sa Amara. Kung walang sinabi si Xander ngayon, masyado siyang masungit. Gayunpaman, si Xander ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Humihingi siya ng tawad pero wala siyang lakas ng loob na magsalita. Sinubukan niyang ayusin ang mga bagay-bagay, matandang kaibigan, huwag kang masyadong excited. Umupo tayo at dahan-daang mag-usap. Tama. Iniisip ba ng matandang master na si Colton na magiging maayos ang lahat pagkatapos niyang umalis sa maharlikang bahay? Sinabi ni Cecilion, bago ka umalis sa hanay ng mga aristokratikong pamilya, dapat mo muna akong bigyan ng paliwanag, di ba? F*** ka F*** mo. Galit na galit si Kitten kaya nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya akalain na magiging ganito kawalan si Cecilion. Nakagawa na siya ng napakalaking kompromiso, ngunit itinulak pa rin siya ni Cecilion. Dahil dito, labis na nagalit si Lolo Colton kung kaya't ang kanyang dibdib ay tumaas-baba, at maging ang kanyang paghinga ay naging medyo hindi pantay. 1704. Nagpakawala ng mahabang hininga si Kitten at tinuro si Cecilion, Cecilion, huwag kang masyadong lumayo. Umalis na ako sa hanay ng mga marangal na pamilya, ano pa ang gusto mong gawin ko? Baka gusto mong isuko ko ang dati kong buhay dito bilang paghingi ng tawad. Oo, pinuno ng bahay York,
matagal na nating kilala si Kuya Colton, hayaan na lang natin ito at hayaan siyang umalis ng payapa. Hindi napigilan ni Xander, ang matanda, na subukang hikayatin siya. Kanta ng head of house, pinag-uusapan natin ang sama ng loob sa pagitan ng bahay ni York at ng bahay ni Colton. Hindi pa nga natin naaayos ang problema natin, at may iba ka pa ring pinaninindigan. Tumingin si Leon kay Xander, ayaw mo bang bigyan ng paliwanag si House York para sa pagsira ng engagement? Ako. Hindi inakala ni Xander na ang kanyang mga salita ay magpapaturo sa kanya ng daliri ni Leon. Nakatingin lang siya kay Kitten nang may paghingi ng tawad. Parang iniiwasan ng mga mata niya si Kitten. He braced himself and said, "We can't call off the engagement," pero parang hindi nagkakasundo ang dalawang bata. Ang sabi ko lang ay tingnan natin kung paano sila magkakasundo, pero hindi ko naman sinabi na dapat silang magkasama. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa usapin mo. Pag-uusapan natin ito mamaya. Sa ngayon, pinag-uusapan natin ang usapin ng pamilya Colton. Agad na napatay ng mga salita ni Leon ang apoy sa puso ni Xander, at lumingon siya kay Kitten, hindi maiiwasang umalis ka sa maharlikang bahay, ngunit hindi ibig sabihin na magiging maayos ka na. Nasira ang reputasyon ng bahay namin ni York, kailangan mong tumbasan kami ng kaunting sinseridad, tama? Head of House York, hindi tama ang ginagawa mo. Si House York ang pinuno ng mga marangal na bahay, dapat silang maging huwaran at bukas palad. Hindi mo ba naisip na medyo hindi nararapat para sa iyo na pilitin ang isang matandang tulad niya? Si Trent ang nagsalita. Siya ay isang prangka na tao, at gusto niyang idikit ang kanyang ilong sa mga bagay na hindi patas. Alam niyang hindi ito ang lugar para magsalita, ngunit hindi pa rin niya mapigilan. Master Sullivan, parang hindi ganoon kaganda ang pagpapalaki mo. Hindi mo ba sinabi sa kanya ang mga patakaran ng pulong ng maharlikang bahay? Nandito lang ang mga nakababatang henerasyon para matuto, anong karapatan nilang magsalita? Tumingin si Leon kay Trent na may madilim na tingin at kinausap si Elder Sullivan. Ahem, Trent, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Medyo alanganin na tiningnan ng matandang araw ang apo. Alam niya ang ugali ng kanyang apo. Siya yung klase ng chivalrous na tao na tutulong kapag nakakita siya ng injustice. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, imposible para sa pamilyang Sullivan na magsalita para sa pamilya Colton. Lolo, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nakikita ng lahat na ang pamilya Colton ay nahihirapan na. Hayaan mo na lang siyang tahimik na umatras, bakit pahihirapan siya? Si Trent naman ay matigas ang ulo. Itinaas niya ang kanyang ulo at matigas na sinabi, tapos ba kayong lahat na pipi? Ang iyong katahimikan ngayon ay maaaring mapalitan ng parehong kapalaran ng pamilya Colton bukas. Sino ang makakasiguro na hindi bababa ang kanilang pamilya tulad ng pamilya Colton sa hinaharap? Ang mga salita ni Trent ay yumentig sa puso ng mga marangal na bahay. Tama siya, ito ang bahay ni Colton sa pagkakataong ito, ngunit sa susunod ay maaaring ibang bahay na. Ito ay totoo lalo na para sa mahihinang pamilya, gaya ng kasalukuyang pamilyang Lane. Trent, sino ka para magsalita dito? Ang mga nakababatang henerasyon ay dapat magkaroon ng sarili nilang mga patakaran. Sa tingin ba ng House Sullivan na ikaw ay sapat na mahusay, mas malakas kaysa sa bahay York, at maaari mong palitan ang bahay York? Nagsalita si Chendong, ngunit nasa gilid siya ng bahay ni York. Si House Wu at ang House Sullivan ay hindi na konektado ng kasal, kaya hindi siya natatakot na masaktan ang House Sullivan. Baka ma-please pa niya si York, so why not? Gayunpaman, hindi niya akalain na masasayang ang pambobola niya. Malakas daw si House York, hindi ba ibig sabihin na ginagamit ng bahay ni York ang kapangyarihan nila para mangbuli ng iba? Kung ang araw ng bahay ay mas malakas kaysa sa bahay ni York ngayon, hindi ba mali ang bahay ni York? At kaya, ang pagbiting ito ay nagpagalit kay Leon. Sunod-sunod ang hakbang niya dahil sinusubukan niyang gamitin ang salitang dahilan para makipagtalo, ngunit ngayong sinabi iyon ni Chendon, parang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para mangbuli ng mga tao. Headwoo, oras na para alagaan mo ang iyong apo, hindi magandang makialam sa negosyo ng iba. Si Chester ay may kapansanan na sa pagiging busybody, huwag mong hayaang maging baldado din ang apo mo.
Mahinang babala ni Sisi Leon. Matalinong lalaki si Jerry, at naisip niyang hindi rin tama ang mga sinabi ni Chendong, di ba sinasabi mo lang na binyo-bully sila ni House York. Paano siya magiging masaya? Kailangang mapanatili man lang ng isang noble house ang kanilang reputasyon. Kung magpapatuloy ka sa ganito, gaano kaiya ang magiging bahay ni York. Ngunit itong si Sisi Leon ay nagsalita mula mismo sa puso ni Jerry. Paborito niya si Chester, at naasar si Jerry na ginagamit siya ni Chester bilang dahilan. Anong ibig mong sabihin, punong bahay York? Ano bang problema ng apo ko? Nasugatan lang siya, pero hindi naman siya masasabing may kapansanan, di ba? Sumpa ba ito? Dapat alam mong mabuti kung ikaw ay may kapansanan o hindi. Si Sisi Leon ay hindi natatakot sa Jerry, ulo. Pagkatapos sa ikatlong segment, maaari mong hayaan ang iyong apo, si Chester, na umakyat at makipag-away. Kung matatalo niya ang aking anak na si Daryl, kung gayon ang katotohanan ay magiging mas malakas kaysa sa argumento. Ikaw. Hindi makatutol si Jerry, kung papayag siya, ipapakamatay nito si Chester. Kahit si Chendong ay hindi katugma ni Daryl. Siya ay isang buong antas na mas mababa sa kanya. Kaya napayuko na lang si Jerry at tumahimik. Okay, Colton family head, nakita mo, walang tumatayo para sa iyo ngayon. Nararamdaman din nila na dapat kang magpakita ng sinseridad at kabayaran. Matapos alagaan ang lahat, ibinalik ni Sisi Leon ang kanyang atensyon kay Kitten. Anong sincerity? Anong kabayaran? Pinipigilan ni Kitten ang kanyang galit habang nakahawak sa kanyang dibdib at nagtanong. Ayoko ng marami, ibigay mo na lang ang bahay mo Colton sa Iron Lake para tirahan si York. Simula ngayon, lilipat ka na sa Iron Lake at hindi na kita hahayaang makita pa. Or else, huwag mo akong sisihin sa pag-alala sa nangyari noon. Malamig na sabi ni Sisi Leon. Ikaw. Galit na galit si Kitten na halos himatean. Si House Colton ay nanirahan sa lumang bahay na ito sa loob ng napakaraming taon, at ngayon ay hinihiling nila sa kanya na isuko ito at iwan ang Iron Lake, hindi na muling susulpot sa harap ng bahay ni York. Ano ako? Kung hindi dahil sa walang gaanong pera ang pamilya mong Colton, sa tingin mo ba napakadaling ayusin ang usaping ito kung hindi ka kukuha ng 1 bilyon o higit pa? Mahinahong sabi ni Sisi Leon. Sisi Leon. Hindi ako sigurado kung narinig mo na ang kasabihang ito, ang ilog ay dumadaloy sa silangan sa loob ng 30 taon. At ang ilog ay dumadaloy sa kanluran sa loob ng 30 taon. Nabawasan na ang galit ni Kitten. Tinuro niya si Sisi Leon at sinabing, Sisi Leon, bibigyan kita ng payo, huwag masyadong malupit. Darating din ang araw na ito para sa bahay ni York maya-maya. 1705. 30 years. Ha. Old thing, it's a question if you can live for more than 30 years. Tumawa si Sisi Leon, hindi sineseryoso ang sinabi ni Kitten, sige, maghihintay ako kung paano mapupunta ang bahay ni York hanggang ngayon. Hindi na kailangang maghintay, ang 30 taon ay masyadong mahaba. Binuksan ang pinto ng meeting room, at isang malamig at malaimpyernong boses ang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat. Bagamat ito ay mababa, ito ay may halong makapal na true energy, na nagpaparinig at nakakabingi sa kanilang eardrums. Ang pinto ng silid ng pagpupulong ay naging isang tumpok ng mga kahoy na pinagkataman at lumipad na parang isang diwata na nagkakalat ng mga bulaklak. Walang kahit isang piraso ay buo. Nagulat ang lahat ng nasa meeting room. Hindi nila akalain na may maglalakas loob na lumapit at manggugulo sa ganitong oras. Pagkatapos ng lahat, ang pulong ng marangal na bahay ay isang pulong para sa mga nangungunang magsasaka ng sekular na mundo. Ang mga wood chips ay dahan-daang nagkalat, at 5 tao ang lumitaw sa pintuan ng conference room. Si Terence ay nakatayo sa gitna ng silid. Siya ang nakabasag ng pinto ng meeting room, at siya ang nagsabi ng mga katagang iyon. May 4 na tao sa likod niya. 2 nakatayo, at 2 ang nakaupo. Ang nakatayo ay sina Yasi at Amara, at ang nakaupo ay sina Julian at Chester. Sina Julian at Chester ay nasa wheelchair, tinulak ni Yasi at kumanta ng Amara habang sinusundan nila si Terence sa meeting room. Terence.
Hindi na mas pamilyar si Cecilion kay Terence sa unang pagkikita nila, kasama ni Terence si Martin, at hindi siya masyadong pinapansin ni Cecilion sa oras na iyon. Ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na mga kaganapan, si Terence ay naging kaaway ng bahay York. Hindi mo ba nais na maghintay at makita kung ano ang magiging bahay ni York sa araw na ito? Kung gayon hindi mo na kailangang maghintay, makikita mo na ito ngayon. Lumingon-lingon si Terence sa meeting room, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Trent at Jelay. Ngumiti siya sa kanila at tumango, at pagkatapos ay kay Edmund. Iilan lang ang pamilyar na mukha sa meeting room, at si Terence ay walang personal na relasyon sa iba, kaya hindi niya sila binati. Nagtataka si Jelay kung bakit wala si Terence sa meeting room. Di ba kasama niya si Chester dito? Gayunpaman, nakita lang niya ang Jerry kasama si Chendong at Chester at si Terence ay wala kahit saan. Nagsimula na ang pulong ng Noble House, at hindi na niya matawagan si Terence. Pagkatapos noon, inatake ni House York ang bahay ni Colton sa simula pa lang, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makausap ang kanyang lolo. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagpapakita ni Terence sa Noble House meeting ng ganito. Nandito ba siya para sumali sa mga aristokratikong pamilya? Isa lang itong hamon. Terence, wala man lang akong oras na guluhin ka, at nandito ka. Sa tingin mo ba ay walang magagawa sa iyo ang bahay na iyon ni York? Tumingin si Cecilion kay Terence, puno ng galit ang kanyang mga mata. Nakakatuwa, akala ko may dala kang tulong, ngunit nagdala ka ng dalawang pailay, isang normal na tao, at isang mystic early face Amara, napakabata. Ang lakas ni Daryl ay hindi kasing taas ng kay Terence, at dahil sa gulo na idinulot niya, kailangan niyang umatras muna. Siya ay abala rin sa pulong ng maharlikang bahay, kaya hindi siya pumunta at naghanap ng gulo kay Terence, ngunit itong Terence ay dumating sa kanyang pintuan. Naisip ba niya na ang isang mystic mid-face peak ay hindi magagapi? Shield bro, paano naging head of House York ang lalaking to? Para siyang tanga. Nandito na kami para manggulo, tapos wala pa siyang takot. Paano kung baldado ang kapatid ko? Kahit baldado siya, kaya pa rin niyang maghiganti. Yasi shot her mouth subconsciously after call her a idiot, nakahinga lang ng maluwag kapag wala si Cheryl sa tabi niya. Dapat sinabi niya sa kanya na huwag gumamit ng mga kahalayan kung hindi ay mapunit niya ang kanyang bibig. Hindi ko alam, pero dalawang normal na tao lang ang natitira sa bahay nila. Tulala si Daryl na iyon, ang laki ng mata niya na halata. Sabi ni Terence. Oh, nakikita ko. Tumango si Yasi, sinabi ni Propeta Yasi na tapos na ang bahay York. Ang biglaang pagsulpot ng grupo ni Terence ay nagulat sa lahat sa meeting room, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ito ay totoo lalo na para sa matandang Panginoon ng pamilya Colton, si Keaton. Hindi niya maintindihan kung bakit dito itinulak ng apo niya ang apo. Hindi ba't ito ay katulad ng paghahanap ng kamatayan? Medyo nagalit din ang matandang Housong na si Xander. Ayos lang kung hindi gustong pakasalan ni Amara si Daryl, ngunit ngayon ay nakikipagtulungan siya sa kaaway ng bahay na si York para manggulo. Ano ang gagawin ng pamilyang Song ngayon? Ang matandang lalaki ni Housewo, si Jerry, ay hindi na malinaw na makita ang sitwasyon. Sinabi ni Chester na si Terence ang kanyang amo, at dinala ni Terence ang dalawang taong may kapansanan dito para manggulo. Ano ito? Lolo, mangyaring ipahayag na pinutol mo ang lahat ng relasyon kay Chester, sinusubukan niyang saktan ang bahay ni Wu, hindi ba? Hininaan ni Chendong ang boses at kinausap si Jerry. Malamig lamang na tiningnan ni Jerry si Chendong, walang sinasabi. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya basta-basta maputol ang relasyon nila ni Chester, apo niya ito. Lolo, pinag-alala ka ng apo mo. Pero, sinabi ng apo mo na magiging pride mo ang apo mo. Sabi ni Chester na pilit inaaliw si Jerry matapos makita ang kanyang pagkalito. Sa side ng House Sullivan, ibinaba din ni Trent ang kanyang ulo at sinabi sa matandang si Sullivan, Lolo. Boyfriend siya ng kapatid ko, bayaw ko. Sabi niya. Oh.
Naisip ng matandang lalaki ng Sullivan family na nasira ang kanyang tenga at hindi siya nakarinig ng malinaw, kaya mabilis niyang tinanong, Trent, ano ang sinabi mo? Lolo. Ang boyfriend na sinasabi ko. Siya ba talaga? Nandito siya. Walang magawang sabi ni Jelay. Itong si Terence. Hindi siya dumating, at ngayon ay gumagawa siya ng napakalaking eksena. Muntik nang atakihin sa puso ang matandang si Sullivan pagkarinig nito. Bakit nandito ang boyfriend ni Jelay para manggulo? Paano kaya ito? Kung nalaman ito ni House York, ano ang mangyayari sa House Sullivan? Ang matandang lalaki na si Sullivan ay umubo ng ilang beses, at sasabihin na sana kay Jelay na itikom ang kanyang bibig ng may ibang taong unang dumating sa bahay ni Terence. Nandito rin ang talentadong anak ni House Lane, si Jasmine. May belo siya sa mukha, ayaw niyang may makakilala sa totoong mukha niya. Nagtago siya sa likod ng bahay ni Lane, at kahit ang iba pang marangal na bahay ay hindi alam kung ano ang hitsura niya. Ngunit ang ibang mga marangal na bahay ay walang pakialam sa kanyang misteryo. Kahit kasing ganda ng isang engkanto, hindi siya magsasaka. Ang tukso ng magagandang babae sa kanila ay hindi gaanong matindi kaysa sa lakas ng mga magsasaka. Jenny, ano ang dapat nating gawin? Tahimik na sabi ni Tommy habang nakatayo sa likod ni Edmund. 17:06. Pakiramdam ko ay tapos na ang bahay York sa oras na ito. Sabi ni Jasmine pagkaraan ng ilang sandali. Isa siyang calculative at analytical na tao, at mula sa data na nakalap niya kay Terence, alam niyang hindi siya gagawa ng isang bagay na kasing tanga ng pagpapakamatay. Mayroon lamang isang posibilidad, si Terence ay may lubos na pagtitiwala, at nangangahulugan iyon na ang bahay ni York ay nasa panganib. Nagsalubong ang mga kilay ni Tommy habang mabilis siyang naglakad palapit kay Terence, magiliw siyang binati sa ilalim ng pagtataka ng lahat. Hehe, nandito ako para manggulo. Kung sasabihin ko ba, hindi ba kita isasama? Si Terence ay nagulat din, Tommy ay hayagang sumusuporta sa kanya. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ni Terence ay isang buong antas na mas mababa kaysa sa bahay ni York sa mga mata ng lahat, ngunit si Tommy Lane ay handang suportahan siya. Ito ay hindi madali sa lahat. At kaya, ang bahay ni Lane ay abot kamay na ni Terence. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang tagapagligtas ng aking ama, ibig sabihin ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya Lane. Gagawin namin ang lahat para sa iyo. Sabi ni Tommy. Magaling ka. Tumanggo si Terence, pero Mr. Lane, dapat lumayo ka muna. Hindi ka practitioner, hindi mo ito kakayanin. Sige. Tumanggo si Tommy at umiwas sa gilid. Tommy Lane, magaling ka, hindi ba? Nasusuka ka kay Terence sa sandaling dumating siya, tatandaan natin ito. Pakiramdam ni Sisi Leon ay nawalan siya ng mukha, ito ay isang sampal sa mukha, at kaya nagpasya siya na kapag natapos na ito, ang bahay na si Lane ang susunod na target. Sige, huwag kang mag-note. Mawawalan ka yata ng memorya pagkatapos ng araw na ito. Mahinang sabi ni Terence. Anong ibig mong sabihin dyan? Daryl raged. Terence, huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil lang sa mas mataas ang klase mo kaysa sa akin. Mystic Lateface Peakful Master ang tatay ko, isang hakbang na lang ang layo sa Earth class. Maaari ka pa ring lumuhad at humingi ng awa. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nagkibit balikat si Terence at lumingon kay Yasi. Yasi, ang taong ito ay medyo tulala, ano ang ibig mong sabihin sa pagsasabi sa kanya? Sinusubukan ni Shieldbro na sabihin sa iyo na ikaw ay isang patay na tao pagkatapos ng araw na ito, at ang mga patay na tao ay walang alaala. Natapos si Yasi at buong pagmamalaki na tumingin kay Terence, Shieldbro, tama ba si Yasi? Binabati kita, talagang tama ka. Tumanggo si Terence. O sige. Sabi ni Yasi na may kasamang victory gesture. Ha. Nagsimulang tumawa si Daryl. Terence, sira ka na ba? Base lang sa iilan sa inyo na matanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan, gusto nyo ring sumama at manggulo. Sino ka sa palagay mo? Kaya pa rin kitang patayin kahit na may kapansanan ka.
Naikuyom ni Julian ang kanyang kamao at tumingin kay Daryl. Daryl, hindi ba sinabi na ng bahay mo, York? Kung gusto nilang ayusin ang kanilang sama ng loob, maaari silang gumamit ng dahas. Well, hamanin kita ngayon. Gusto mo akong hamanin? Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Daryl na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Isa kang pile, at gusto mo akong hamanin. Julian, gusto mo bang mamatay? Hindi sigurado kung sino ang mamamatay. Tatanggalin ko ang kahihiyan ng araw na iyon. Mahinang sabi ni Julian. Shen Clanhead, nakita mo. Ang apo mo ang nanliligaw sa kamatayan, hindi kami ang nagtangkang pumatay sa kanya. Dapat mong malaman ang mga patakaran ng aristokratikong pamilya Arena. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Hindi mo maaaring ituloy ang bagay na ito pagkatapos na ito. Sabi ni Daryl kay Kitten. Nagulat si Kitten sa biglaang pagsulpot ni Julian, at lalo pa nang hamanin niya si Daryl. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang kanyang apo ay isang mapusok na tao. At saka, nandoon din si Yasi. Paano niya napanood si Julian na mamatay? Baka may hindi niya alam. Bagamat hindi niya alam, sinabi pa rin niya, desisyon ito ni Julian, sinusuportahan ko siya. Sige, punta tayo sa arena sa tabi. Gustong makita ni Sicilion kung ano ang pinagkakaabalahan ni Terence, pero para hindi sila maglaro ng dirty, nagsalita muna siya, Julian, dahil ikaw ang naghamon sa kanya, kaya dapat umakyat ka na, di ba? Kapag dumating ang oras na iyon, wala kang makikitang papalit sa iyo, di ba? Sa totoo lang, nag-aalala talaga si Sicilion na hihilingin ni Julian kay Terence na palitan siya. Kaya naman, tinatakan niya ang kanyang ruta sa pagtakas at nagpatuloy, pagdating ng panahon, huwag mong sabihin na boyfriend ng kapatid mo si Terence, ituring siyang bahagi ng bahay ni Colton. Hindi na kailangan, ako mismo ang maghihiganti para sa sarili kong paghihiganti. Sabi ni Julian habang nakatingin kay Sicilion. Sige, nililigawan mo si kamatayan, kaya huwag mong sisihin ang iba. Sabi ni Sicilion. Hanggat hindi umakyat si Terence, ayos lang. Si Julian ay may kapansanan, at kahit na wala siya sa wheelchair, siya ay magiging isang maagang yugto na mystic. Siya ay 2 antas na mas mababa kaysa kay Daryl, at madaling matalo siya ni Daryl. Hindi na kailangan ang arena, maaari nating ayusin ito dito. Sabi ni Julian. Ha. Gawin mo ang gusto mo. Pero wag mong sabihing binubuli kita. Sa kamay ko, sangla ka lang. Noon ka, tapos ngayon. Tumawa si Daryl habang naglalakad papunta kay Julian, ngunit biglang tumigil ang kanyang pagtawa. Ga! Dahil nakita niyang tumayo si Julian, na nakaupo sa wheelchair. Dilat na dilat ang mga mata ni Daryl. Hindi ba may kapansanan si Julian? Hindi ba siya naka-wheelchair? Paano siya nakatayo? Ikaw. Itinuro ni Daryl si Julian na hindi makapaniwala. Hindi ka ba may kapansanan? Sino ba ang nagsabi sa iyo na hindi magagamot ang isang kapansanan? Kakalabas ko lang sa ospital, hindi ba? Sarkastikong sabi ni Julian. Kung gayon, bakit naka-wheelchair ka pa rin? Naramdaman ni Daryl na may mali, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Kung tutusin, gaano man kalakas si Julian, isa lamang siyang early phase na mystic, at iyon ay bago siya nasugatan. Kahit na si Terence ay may ilang uri ng gamot na maaaring magpagaling sa mga sugat ni Julian at makatulong sa kanya na mabawi ang kanyang lakas, siya ay isa pa ring maagang yugto na mystic. Kahit na magkaroon siya ng ilang tagumpay, siya ay nasa tuktok lamang ng maagang yugto. Nagkaroon pa rin ng pagkakaiba ng klase sa pagitan nila ano ang dapat ikatakot. Gayunpaman, si Daryl ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam na may mali. Pakiramdam niya ay medyo kakaiba ito. Naku, araw-araw akong naka-wheelchair sa ospital. Nasanay lang ako. Nag-stretch si Julian. Bigla akong napabigat sa ulo ko sa pagtayo. Sinabihan ako ng doktor na mag-recovery training pero ikaw ang gagamitin ko sa pagsasanay. 1707. Wow bro, ang yabang mo, pero hindi kasing ganda ng shield bro. Papuri ni Yasi.
Sasabihin pa lang ni Julian na, syempre, nang marinig niya ang ikalawang kalahati ng pangungusap ng kanyang kapatid. Muntik na siyang mahulog pabalik sa kanyang wheelchair. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, normal para sa kanya na maging mas mahina kaysa kay Terence. Kung mas malakas siya kay Terence, bakit niya tatawaging boss si Terence? At kaya, buong pagmamalaki ni Julian, syempre. Gusto kong makakuha ng opening music parang palabas sa TV. Gusto ko ng exciting na kanta, pero nagmamadali ako. Wala akong oras. Damn it, Julian, huwag mong isipin na matatalo mo ako dahil lang sa paglabas mo ng ospital. Pearly face ka palang Mystic, hindi mo ako matatalo. Ang pag-uusap ni Julian at Yasi ay lubos na nagpagalit kay Daryl. Siya ay hindi pinapansin, at ito ay nagpagalit sa kanya. Sino ba ang nagsabi sa iyo na early face Mystic pa ako? Daryl, may mali sa loika mo. Tanong ni Julian. Kung hindi ka isang early face Mystic, ikaw ba ay isang early face peak Mystic? Huminto si Daryl. Hindi. Umiling si Julian. Di ba Mystic early face pa rin yan? Pinaglalaroan mo ako. Medyo natarante si Daryl sa ginawa ni Julian, medyo naasar siya at gustong tumakbo papunta sa kanya. Julian, sa tingin ko nandito ka para mamatay. Daryl, teka. Naramdaman ni Cecilio na may mali. Si Daryl ay mainitin ang ulo, ngunit siya ay. Pakiramdam niya ay may mali. Gaano man katanga si Julian, hindi siya pupunta dito para mamatay ng wala, di ba? Hindi kaya may mga panlilin lang ang batang ito. Kung tutusin, sa pag-aalala ni Cecilion, imposible para kay Julian na madagdagan ang kanyang lakas, ngunit maaaring mayroon siyang isang uri ng nakatagong card sa kanyang manggas. Kung hindi, bakit niya haamon siya ng ganito? Ano, Cecilion, babalik ka ba sa iyong salita at lalabagan ang sarili mong mga patakaran? Ang sama ng loob at sama ng loob ay dapat lutisin ng martial arts. Sa oras na ito, nakita ng matandang master na si Kitten, na ang kanyang apo ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang apo ay napaka-normal din. Bagamat naguguluhan siya, mas kilala niya ang kanyang apo at apo kaysa sa iba. Si Julian ay medyo mapusok, ngunit hindi siya gagawa ng katangahang ganyan. At saka, nasa tabi niya si Yasi. Paano niya napanood na mamatay siya? Lalo na ang misteryosong Terence na iyon, matagal na siyang narinig ni Lolo Colton. Siya ang bodyguard ni Cheryl at Yasi sa ibabaw, ngunit ang ginawa niya ay hindi dapat gawin ng isang bodyguard. Ang pagpatay sa isang master mula sa bahay New York at pagbugbog sa isa pang master mula sa bahay New York, ito ba ay isang bagay na gagawin ng isang normal na bodyguard? At saka, hindi lang iyon, malakas ba ang hidden house beats? Si Terence ay naglabas ng isa gaya ng dati, at ang tagasunod ni Terence, Galton o iba pa, ay naglabas ng dalawa. Hindi man lang naglakas loob na gumawa ng tunog ang house beats, hindi ba napakahina? Kung ito ay hindi masama *SS, kung gayon ang Woody ng sekta ng gininto ang orasan at ang kanyang disipulong si Mason ay parehong namatay sa kamay ni Terence at Galton, ito ay isang himala. Si Woody ay nasa tuktok ng kanyang Golden Shield, at maging ang Earth-class Masters ay kailangang sumuko sa kanya, ngunit pinatay siya ng tagasunod ni Terence ng isang suntok. Anong klaseng kasanayan ito? Kaya't nang maisip ni Kitten ang napakaraming himala, bigla siyang nanginig na parang nakainom ng stimulant. Ang lahat ng kalungkutan at depresyon mula sa nakaraan ay natangay. Napagdesisyonan niya na dahil sobrang tiwala ng kanyang apo, mababaliw siya sa kanya sa pagkakataong ito. Malapit nang matapos si House Colton, at baka mabago ng apo niya sa tulong ni Terence. Ang biglaang pagbabago ni Kitten ay bumulaga kay Cecilion, pero ayos lang kung wala siyang sasabihin noong sinabi niya, alam na ni Cecilion ang gagawin. Hindi man siya kasing edad ni Kitten, matalas pa rin ang kanyang mga mata. Kitang-kita niya ang nakatagong pag-aalala at ang huling kabaliwan sa mga mata ni Kitten. Sa hitsura nito, nag-aalala rin ang matandang ito. Malamang hindi alam ni Kitten ang eksenang ito na ginawa ni Julian ngayon. Sa madaling salita, si Julian ay kumikilos sa kanyang sariling kagustuhan. Kung hindi, hindi magiging ganito si Kitten ngayon.
Sa pag-atres, kung talagang naghanda ng maaga ang pamilya Colton, hindi sana siya pinilit ni Kitten hanggang sa puntong walang magawang magmukmak sa simula. Dahil iyon ang kaso, ano ang dapat ikatakot? Marahil ay dahil ayaw sumuko ni Julian at gusto niyang maghiganti sa sandaling makabawi siya. O baka naman may natutunan siyang mga nakatagong card at dirty moves mula kay Terrence at naisip niyang mahusay siya, kaya gusto niyang hamanin si Daryl na balikan siya. Mula sa pananaw ni Sissy Leon, kung talagang tiwala si Julian, walang paraan na hindi malalaman ni Kitten ang tungkol dito, at ang bahay na si Colton ay hindi magiging sobrang pasibo. Siyempre, iyon lang ang iisipin ng isang normal na tao, hindi namalayan ni Sissy Leon na mas malalim ang intensyon ni Terrence, at iyon ay ang sirain ng bahay New York. Ang paghihiganti ni Julian kay Daryl ay isang warm-up lamang, ang tunay na palabas ay darating pa. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Sissy Leon. Paano niya nalaman na si Terrence ay isa ng Earth class? Hindi naman. May sasabihin lang ako. Tumingin si Sissy Leon kay Kitten at sinabing, Colton clan leader, dapat maintindihan mo ang rules ng challenge ring bago ang challenge, di ba? Ang buhay at kamatayan ay nasa mga kamay ng langit, at walang sino man ang dapat managot pagkatapos ng bagay na iyon. Ito. Natural. Medyo nagilty si Kitten matapos marinig ang mga salita ni Sissy Leon, ngunit sinabi pa rin niya, ano ang sasabihin? Lahat tayo ay anak ng mga marangal na bahay, kaya alam natin ito. Alam din ito ni Julian. Mabuti naman. Daryl, huwag kang magpigil, baka paglalaroan kanya ng dirty trick. Tumango si Sissy Leon at nagpahiwatig kay Daryl, na sinasabi sa kanya na patayin si Julian sa sandaling bumangon siya, para hindi na makabalik si Julian. Nakita naman ni Sissy Leon ang pag-aalala at pag-aalala sa mga mata ni Kitten. Lalong gamaan ang pakiramdam niya. Parang walang gaanong tiwala si Kitten kay Julian. Masyado siyang nag-aalala, naisip niya. Walang problema. Julian, hindi kita pinatay noong nakaraan, ngunit hindi ako papayag sa pagkakataong ito. Dahil nandito ka, dapat kang maghanda para sa kamatayan. Dahil doon, ang mga kamay ni Daryl ay naging dalawang palad at humampas kay Julian. Umiling si Terrence sa paglipat. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Mystic at Earth class ay hindi lang kaunti, kung tutuusin. Malaki ang agwat sa pagitan nila, at hindi mali na tawagin itong watershed. Kapag naabot ng isa ang Earth rank, matututo sila ng martial arts techniques, at tanging sa martial arts techniques ang isa ay matatawag na tunay na cultivator. Nasa beginner level lang siya noon, pero ngayong Earth class na siya, nakita niya si Daryl bilang beginner na puno ng mga kapintasan. 1708. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Julian habang inya-channel niya ang kanyang practitioner's arts, itinutulak din ang kanyang mga palad, na nagpaplanong gamitin ang parehong hakbang upang kontrahin ang pag-atake ni Daryl. Daryl, mag-ingat ka. Naramdaman ni Sissy Leon ang lakas ni Julian sa sandaling iyon, at hindi niya maiwasang babalaan siya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang palitan ng suntok ay nangyari sa isang iglap, hindi kalabisan na sabihing nangyari ito sa isang segundo. Sa sandaling natapos ni Sissy Leon ang kanyang pangungusap, si Daryl ay pinalipad ni Julian, na bumagsak sa white wall ng meeting room. Ang puwersa ay lumikha ng isang hugis tao na butas sa dingding, at may mga mantsa ng dugo dito. Mystic Midface at Mystic Lateface Peak, sila ay dalawang ganap na magkaibang uri ng mga manlalaban. Kung ito ay isang diskarte lamang, si Daryl ay hindi matatalo ng husto, ngunit pinili niyang labanan ito ng direkta. Nakinig siya sa mga salita ni Sissy Leon at gusto niyang patayin si Julian, ngunit hindi niya inaasahan na napakalakas ng chi ng kanyang kalaban kaya lumipad siya. Napatulala ang lahat, pati si Kitten at ang iba pang mga patriarka ng mga maharlikang bahay. Lahat sila ay tumingin kay Julian ng hindi makapaniwala. Si Julian ni House Colton, siya ay isang nobody sa una, isang maliit na maagang yugto ng gininto ang master ng klase, ngunit kamakailan lamang ay gumawa siya ng isang pangalan para sa kanyang sarili. May kaunting panunuya dito, na sinasabing kakapasok lang niya sa Mystic at tinangka niyang nakawin ang babae ni Daryl, at nauwi sa malubhang pinsala at baldado.
Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakala na siya ay magiging isang Mystic late face pick, at lalabas sa Noble House meeting na may ganoong hitsura. Ngayon, kahit isang tulala ay malalaman na dumating si Julian na handa hindi lang siya mainitin ang ulo. Siyempre, nabigla at naiingit lang ang mga taong ito. Si Lolo Colton naman ay nanginginig sa tuwa. Naalala niya ang sinabi ni Julian sa kanya sa telepono ilang araw na ang nakakaraan. Lolo, I'll be your pride. Gayunpaman, nagawa niya ito. Isang Mystic late face pick, kung ano ang ibig sabihin ng bahay ni Colton, alam na alam ito ni Keaton. Ito ang pagkakaroon ng isang nangungunang noble house, at sa ngayon, tanging bahay ni York ang may sisileon. Sa madaling salita, hindi na panaginip ang pagbangon ng pamilya Colton. Gustong tumawa ng malakas ni Keaton. Ang ganda talaga ng pangalan niya. Talagang binaligtad ni Keaton. Sa pinakakritikal na sandali ng pamilya Colton, ang kanyang apo ay binago ang tubig para sa kanya at muling binuhay ang pamilya Colton. Daryl. Biglang tumayo si Cecilion, umuungal sa galit, Julian, Mystic late face pick ka. Naglakas loob ka bang manloko? Niloko ko. Ngumiti si Julian, kailan ko ba sinabing hindi ako Mystic late face pick? Sinabi ko ba yon? Sinasabi ko lang na hindi ako early phase mystic, at hindi rin ako early phase peak mystic. Ikaw at ang anak mo ang tanga at akala ko mahina ako. Dahil sa tanong ni Julian, nanlamig ang mukha ni Cecilion. Oo, hindi niya sinabi na hindi siya mystic late phase peak master. Nagkamali siya ng pagkakaintindi. Gayunpaman, gustong patayin ni Cecilion si Julian nang makita niyang puno ng dugo si Daryl. Pero sa ngayon, sa harap ng lahat, wala talaga siyang magawa sa kanya. Ang pulong ng maharlikang kapulungan ay may sariling mga patakaran, at kung nilabag ni House York ang mga patakaran, paano pa rin sila magiging pinuno? Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang suriin muna ang mga pinsala ni Daryl, at pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na maalis ang bahay ni Colton. Siyempre, hindi ngayon. Hindi lang nila magagawa iyon, ngunit kailangan nilang maging bukas palad at hayaan ang bahay ni Colton na magpatuloy na maging isang noble house. Doon lamang maipapakita ang pagiging bukas palad at pagiging hindi makasarili ni York. Tungkol naman sa paghihiganti sa bahay ni Colton pagkatapos nito, kailangan lang nilang gawin ito ng patago at huwag hayaang punahin sila ng mga tao. Sa pag-iisip na iyon, malamig na humagulgol si Cecilion, tumayo, at naglakad patungo kay Daryl. Gusto niyang suriin ang mga sugat ni Daryl, ngunit ang narinig niya ay ang mahinahong boses ni Terence. Dahil sinabi ng pinuno ng bahay York na ang kanyang buhay ay hanggang langit, kung gayon maaari mo siyang ipadala sa impyerno. Tumingin si Terence kay Daryl at lumingon kay Julian, ikaw kasi si Julian. Kaya nasa kamay ka ng Diyos. Haha, Shield bro, napaka-talented mo. Si Yasi ay nilibang ni Terence. Oo. Ayaw bitawan ni Julian si Daryl. Kung hindi dahil sa tulong ni Terence, maaaring kailanganin niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Paano niya napapabayaan si Daryl ng ganoon kadali? At kaya, tumugon si Julian at tumakbo patungo kay Daryl. Sina Cecilion at Julian ay parehong Mystic Class Masters, late phase peak noon. Si Julian ang pinakamalapit kay Daryl, at natural, nauna niya itong inabot. Itinaas ni Julian ang kanyang paa at tinapakan pababa ang kaliwang binti ni Daryl. Ang malutong na tunog ng mga bali ng buto ay lalong nakakatalon sa tahimik na meeting room. Pinakilabot nito ang puso ni Cecilion, Jr., ang lakas ng loob mo. Hinahanap mo ang kamatayan, natalo na si Daryl, at papatayin mo pa rin siya. Ngunit tila hindi siya narinig ni Julian, itinaas niya muli ang kanyang paa at tinapakan ang kanang binti ni Daryl, nabali ito ng isa pang bitek. Ang sakit ay gumising kay Daryl, ngunit saglit lang bago siya nahimatay muli. Mukhang tuwang-tuwa ang pinuno ng House York. Amara, pumunta ka at pakalmayan siya. Sabi ni Terence kay Amara. Sige. Hindi umimik si Amara at hinaranggan ang daan ni Cecilion, na nagpatigil sa paglapit kay Julian. Sa sandaling iyon, ganap na nahayag ang Mystic late phase peak strength ni Amara, na nagpahinto sa mga hakbang ni Cecilion.
Isa pang Mystic Late Face Peak. Hindi makapaniwalang tumingin si Sicilion kay Amara. Hindi niya akalain na ang isang Mystic Late Face Peak ay magiging walang kwenta ng biglaan. Ang mga low-profile na kabataang ito ay Mystic Late Face Peak na ngayon. Sa sandaling ito, ang mukha ni Xander ay namula sa excitement. Si Julian ni House Colton ay naging isang Mystic Late Face Peak, at may inggit lang siya sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, kung mapalad na mabuhay si Colton, ang susunod na magdurusa ay ang awiting pambahay. Nag-aalala siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang apo ay magiging isang Mystic Late Face Peak. Ito ay masyadong nakakagulat. Ang kanyang sariling apong babae ay nakalusot lamang sa unang bahagi ng Mystic Class hindi pa matagal na ang nakalipas, at ngayon siya ay nasa Late Face Peak. Ang bilis ng pagtalon at pag-leveling nito ay nagparamdam sa kanya na parang nananaginip siya. 1709. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpatunay sa kanya na hindi siya nananaginip. Head of House York, ikaw na mismo ang nagsabi na ang buhay at kamatayan ay hanggang langit. Sana ay igalang mo ang iyong sarili at huwag labagin ang mga alituntunin ng Noble House Meeting. Kinamumuhian din ni Amara si Daryl, hindi niya hahayaang makialam si Sicilion. Little song girl, naiisip mo ba na dahil lang sa isa kang Mystic Late Face Peak na katulad ko, kaya mo akong maging ka-level? Malamig na tumawa si Sicilion at tumingin kay Amara. Masasabi ko sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyong mga kakayahan, kaka-rating mo lang sa Mystic Late Face Peak, at hindi pa ito matatag. Masyadong madali para sa akin na talunin ka. Gayunpaman, nabali ni Julian ang kaliwang braso ni Daryl habang nagsasalita siya. Tumibok ang puso ni Sicilion nang muling magbanta, huwag mong pilitin ang matandang ito na walang awa na sirain ang isang bulaklak. Chester. Masasabi ni Terence na hindi si Amara ang match. Sicilion ni Sicilion ay isang Mystic Late Face Peak, pagkatapos ng lahat, at matagal na niyang pinatatag ang kanyang lakas. Walang sapat na karanasan si Amara, at baka dehado talaga siya. Kaya nagpa siya si Terence na hayaan si Chester na pangasiwaan si Sicilion. Tulong ka. Oo. Tumalon si Chester mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang pisikal at espiritual na lakas sa peak ng Mystic Late Face ay ganap na nakadisplay. Kung ang isang Mystic Late Face Peak ay hindi sapat, sapat na ba na magkaroon ng isang Mystic Late Face Peak internal at spiritual practitioner? Ang lakas ni Chester ay nagulat muli sa lahat. Ang unang dalawang Mystic Late Face Peak Masters ay mahirap nang tanggapin, at ngayon si Chester ay isang Mystic Late Face Peak na parehong pisikal at espiritual na practitioner. Naging short circuit ang lahat ng naruroon. Ha! Tumayo si Jerry. Haha, alam kong hindi ako pababayaan ni Chester. Hahaha, isa na siyang Mystic Late Face Peak. Ang pamilya Wu ay hindi mag-aalala sa hinaharap. Sa totoo lang, kumpiyansa si Sicilion sa pagharap sa isang baguhan tulad ni Amara, ngunit wala siyang magawa laban sa dalawang Mystic Late Face Peak Masters. Hindi banggitin na ang isa sa kanila ay isang Mystic Late Face Peak na parehong spiritual at physical practitioner. Nakatayo sa kaliwa at kanan sina Amara at Chester, nakatingin sa kanya. Sasalakayin nila siya kapag sinubukan niya ang anumang nakakatawa. Crack! Nabali rin ang kanang braso ni Daryl sa pagtapak ni Julian. Napatikip ito ng bibig ni Sicilion, ngunit wala siyang magawa. Kasama si Julian, mayroong tatlong Mystic Late Face Peak Masters, paano siya magiging kapareha para sa kanila? Maliban kung hindi tumigil si Julian matapos mabali ang apat na paa ni Daryl. Nagpadala siya ng isang malakas na sipa sa dulo, pinalipad si Daryl palabas ng bintana ng meeting room. Ito ang pinakamataas na palapag ng auction ng bahay ni York, at kung mapunta si Daryl sa lupa, tiyak na madudurog siya sa isang tumpok ng karne. Kung siya ay gising at may tunay na lakas upang protektahan ang kanyang katawan, walang anumang mga problema. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang walang malay. Kung nahulog siya, malamang na mamatay siya. Daryl. Hindi inakala ni Sicilion na magiging ganito kalupit si Julian. Sinisipa si Daryl palabas ng bintana. Gusto niyang pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Akala ni Sicilion ay naglalabas lang ng galit si Julian kay Daryl nang makita niyang pinahirapan siya. Ayaw niyang kitilin ang kanyang buhay.
Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang patayin muna si Daryl, at ang kailangan lang niyang gawin ay tumapak sa kanyang ulo. Kahit nagalit siya, hindi siya masyadong nag-aalala kahit hindi man lang nasa panganib ang buhay ni Daryl. Habang siya ay nabubuhay, may pag-asa makapaghiganti siya balang araw. Pero sinong mag-aakalang gagawin ito ni Julian? Ang hindi niya alam ay pinatikim lang siya ni Julian ng sarili niyang gamot. Si Julian ay itinapon sa labas ng bintana ng ganito dati, hindi lang ganito kataas. Wayayayayayaya. Junior, hinahanap mo si kamatayan. Galit na galit si Leon, hindi niya akalain na papatayin siya ni Julian. Ngunit paano niya naisip na gusto rin siyang patayin ni Daryl? Duguan ang mga mata ni Leon habang nakatingin sa sirang bintana. Alam niya na ang kanyang anak na si Daryl ay hindi makakaligtas dito. Bumagsak mula sa ganoong taas ng walang proteksyon ng purong chi, siguradong patay na siya. Huminga ng malalim si Leon at mabilis na kumuha ng tableta at inilagay sa kanyang bibig. Sa isang iglap, ang chi sa paligid niya ay sumabog, mula sa Mystic Late Phase Peak hanggang sa Earth Class Early Phase. Ano? Unang bahagi ng Earth Class. Si Keaton, Xander, at Jerry ay natigilan, lahat hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Isang tableta at si Leon ay nagawang pumunta mula sa Mystic Late Phase Peak hanggang sa Earth Class Early Phase. Ha, hindi mo inaasahan to, di ba? Dahil pinatay mo ang anak ko, kaya lahat ng pamilyang nakilahok sa bagay na ito ngayon ay makakalimutan ang pag-alis ng buhay. Tumawa ng baliw si Leon, pamilya Colton, pamilyang Song, pamilya Wu, pamilya Lane, lahat kayo ay maililibing kasama ng anak ko. Ito ang trump card ni Leon, ang kanyang ultimate weapon. Ito ay isang tableta na maaaring agad na magpapataas ng lakas at potensyal ng isang tao, ngunit ito ay isang masamang tableta na ginamit ang habang buhay ng isang tao bilang presyo. Ang tabletang ito ay ginawa ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta, at hiniling ito ni Leon sa Hidden House York. Walang sino man sa Hidden House York ang umiinom ng Pildores na nakakasama sa kanilang lakas, kaya hindi sila nagdamdam na magbigay ng isang Leon. Pagkatapos ng lahat, ang tableta ay may mga side effect. Ang isang normal na tao ay maaaring maging isang Golden Class Master kaagad pagkatapos itong inumin, at isang Golden Class Master ay maaaring maging isang Mystic pagkatapos itong inumin, at iba pa. Gayunpaman, ang presyo na babayaran ay napakalaki. Ang isang normal na tao ay kailangang magbayad ng 5 taon ng buhay upang maging isang Golden Class Master, ngunit ang isang Golden Class Master ay kailangang magbayad ng 10 taon ng buhay upang maging isang Mystic. Ang Mystic Class, sa kabilang banda, ay kailangang magbayad ng 30 taon ng buhay upang maging isang Earth Class. Hanggat hindi papasok ang isa sa Sky Class, ang haba ng buhay ng practitioner ay kapareho ng sa normal na tao. Bagamat maaari silang mabuhay ng kaunti kaysa sa isang normal na tao, hindi ito ganoon katagal. Sa makatuwid, ang 30 taon ng buhay ay isang nakamamatay na halaga. Ilang taon mayroon ang isang tao sa isang buhay? Ang isang solong tableta ay nabawasan ng 30 taon. Ilang 30 taon kaya ang mayroon ang isang tao? At dahil sa pisikal na pagkahapo, ayos lang ito para sa mga normal na tao, ngunit pagkatapos itong kunin ng mga practitioner, pagkatapos mawala ang mga epekto, bababa sila ng level depende sa kung gaano sila nagamit ng sobra, maaari silang bumaba mula sa Mystic hanggang sa Golden Class. Sa napakalaking side effect, paano ito makukuha ng isang tao mula sa Hidden House York? 1710. Gayunpaman, itinuring pa rin ito ni Leon bilang isang kayamanan. Ngayon, patay na ang ikatlong kapatid ni Leon, may kapansanan ang kanyang pamangkin, at kamamatay lang ng kanyang anak. Ano ang punto ng pamumuhay? Sa ilalim ng udiort ng puot, mas gugustuhin niyang bawasan ang kanyang buhay ng 30 taon at ubusin ang tableta. Earth Class. Earth Class siya. Si Keaton ang pinaka nag-aalala. Sa ngayon, ang unang target ni Leon ay si Julian, kaya mabilis na nagdesisyon si Keaton, Julian, tumakbo ka. Tumakbo. Saan? Walang makakatakas kahit isa. Si Leon sneered, sa tingin mo makakatakbo ka mula sa isang Earth Class? Julian, ililibing muna kita kay Daryl.
Earth class, napakaganda ba niyan? Not to mention, isa lang siyang peking Earth class, at pills lang ang ginagamit niya para mag-level up. Si Terence, na nakatayo sa pinto sa buong oras, sa wakas ay lumipat. Wika niya habang dahan-daang naglalakad patungo kay Sicilion. Hindi alam ng ibang tao kung ano ang nangyari, ngunit si Terence ay hindi nakilala sa biglaang pagtaas ng lakas ni Sicilion. Si Henry ay nasa katulad na sitwasyon noon, at tila ang Sicilion ay gumamit ng katulad na paraan. Terence. Kahit na ikaw ay isang Mystic Late Phase Pick, kayong apat ay hindi ko kakampi. Si Sicilion ay halatang mas maingat kaysa sa kanyang amo, at mas handa niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Natakot na si Boss York na parang daga nang harapin niya si Terence, isang Mystic Mid-Phase Pick, ngunit itong Sicilion na ito ay hindi man lang natakot sa apat na Mystic Late Phase Pick Masters. Gayunpaman, ang siyam na anak ng dragon ay magkaiba kahit na sila ay mula sa iisang pamilya, ang kanilang mga personalidad ay ganap na naiiba. Siyempre, kung si Sicilion ay makakalaban ni Terence at ilang Mystic Late Phase Peak Masters bilang Earth Class, malaki pa rin ang tsansa niyang manalo. Siyempre, ang kailangan ay walang energy bomb si Terence bilang kanyang trump card. Kung gagawin niya iyon, kahit isang Earth Class ay maaaring mapatay sa pagsabog. Paano kung hindi ako? Tanong ni Terence. Hindi ka. Lalo kang nawalan ng pag-asa. Mukhang orchestrated ang buong bagay na ito, kaya sisimulan ko na sa iyo. Sabi ni Sicilion habang lumilipad patungo kay Terence. Teka, bago tayo magsimula, may itatanong ako sa'yo. Sabi ni Terence. Haha, kung mayroon kang anumang huling salita, maaari kang manatili. Gayunpaman, hindi ako magagarantiya na ang mga taong naruroon ay tutulong sa iyo na maipasa ang mensahe, dahil lahat ng may kaugnayan sa iyo ay dapat mamatay ngayon. Masayang tumawa si Sicilion. Gusto kong itanong, nagtrabaho ba si House York bilang bodyguard ng isang international drug gang? Tumingin ng diretso si Terence kay Sicilion. Natigilan si Sicilion, hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Terence. Akala niya ay may sasabihin si Terence na masakit o kung ano. Sumagot ka, di ba? Tanong ni Terence. How is that possible? We're doing proper business, bakit tayo magiging bodyguard ng isang drug gang? Agad namang tumanggi si Sicilion, ngunit puno ng pagkabigla at hinala ang kanyang mga mata. Sinusubukan niyang hulaan kung paano nalaman ni Terence ang tungkol dito. Wala ka. Dati ng assassin si Terence, at mas magaling siyang mag-analyze ng psychology ng mga tao kaysa sa Sicilion. Alam niyang nagsisinungaling si Sicilion nang makita niya ang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi mo na kailangang itanggi, mayroon akong dalawang kaibigan. Ang isa ay tinatawag na Harold, at siya ay nasugatan ng mga tauhan ng bahay York. Ang kanyang mga meridian ay nasira lahat, at siya ay halos mawala ng buhay. Ang isa ay tinatawag na Photon, at hindi namin alam kung siya ay patay o buhay. Ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng walang kwentang bagay na iyon? Kung gusto mo akong parusahan, ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Hindi ito inamin o itinanggi ni Sicilion sa ilalim ng kaluwalhatian ng bahay na si York, hindi isang malaking sikreto na gumawa sila ng mga maruruming bagay. Kahit sino ay maaaring malaman kung sila ay nagtanong sa paligid, at ang iba pang mga marangal na bahay ay alam din ng kaunti. Kung hindi sana madaling matunte ni Harold ang trail pabalik sa bahay ni York. Yang Harold. Si House York ba ang gumawa noon? Ang padre de pamilya Yang, Dorian Yang, ay tumayo at pinandilatan si Sicilion. Noon, malaking dagok sa bahay ni Yang ang insidente ni Harold, ngunit hindi pa rin nila nahahanap ang pumatay. Ang mga salita ni Terence, gayunpaman, ay naging malinaw sa matandang si Yang. Wala akong sinabi. Hindi man lang natakot si Sicilion sa matanda, malamig lang siyang Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari noon at kung sino pa ang nasasangkot, at masisiguro kung hindi mawawasak ang bahay ni York. Sabi ni Terence habang naglalakad patungo kay Sicilion. Walang buhay ang boses niya na para bang galing sa impyerno. Paano ko maaalala ang ganoong bagay?
Ano ang silbi ng maraming sinasabi? Ang nagwagi ay hari at ang natalo ay sinisiraan. Kung siya ay nasugatan at namatay, masasabi lamang na hindi siya sapat. Sabi ni Sisi Leon. Sige, pwede ka nang mamatay. Umiling si Terence sa pagkabigo. Sa totoo lang, wala akong nararamdamang katuparan kapag nakikipaglaban ako sa isang peking earth rank na tulad mo. Natigilan si Sisi Leon at sasabihin na sana ni Terence na nabluff nang lumabas ang aura ni Terence. Nanlaki ang mga mata ni Sisi Leon nang maramdaman niya ang pressure. Ikaw, Earth class early phase ka. Oo, kaya ko sinabi na walang sense of accomplishment sa pakikipaglaban sa isang peking earth rank na tulad mo. Sabi ni Terence, umiling-iling. Nagbago ang mukha ni Sisi Leon. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na si Terence ay isang earth class. Kung hindi sana siya uminom ng tableta at pinilit ang sarili sa unang bahagi ng earth class. Bagaman, pagkatapos uminom ng tableta, siya ay mapupunta sa isang estado ng kabaliwan, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging mas malakas kaysa sa isang tunay na maagang earth class para sa isang sandali, at pagkatapos ay dadaan siya sa isang buwan ng pagbaba, humihina hanggang sa mabawi niya ang kanyang orihinal na lakas, at pagkatapos ay magsisimula siyang bumaba ng mga antas. Ngunit sa sandaling ito, siya ang pinakamalakas. Gayunpaman, sa pagharap sa isang totoong earth class tulad ni Terence, si Sisi Leon ay likas na nawala ng kumpiyansa, hindi niya alam kung kaya niyang talunin si Terence. Mystic mid-phase peak ka lang noon, at ngayon ay earth class early phase ka, dapat gumamit ka ng masamang paraan para makarating doon. Magka-level lang tayo, hindi natin alam kung sino ang mananalo. Sisi Leon gritted his teeth, hindi na siya maaaring umatras ngayon, kailangan niyang magpatuloy. Brat, ibigay mo ang buhay mo. Gayunpaman, pagkatapos sabihin iyon, hindi na ninangil si Sisi Leon kay Terence ngunit bumaling kay Julian. Nagpasya si Sisi Leon na patayin muna si Julian bago si Terence, hindi mahalaga kung sino ang nanalo o natalo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.